Ano mga dre, so magandang hapon. So dito ulit tayo ngayon sa Motovida Phase 2. Bagong silang Caloocan, nasa harapan natin ngayon ang SYM BF3i 185. So ayun, before natin siya simulan na bigyan ng walkthrough about sa specs, and also pati na rin sa mismong walkthrough dito mismo sa motor na to, syempre hindi natin makakalimutan palagi, intro muna tayo. Siklo na to is kasama siya sa underbone sports category na naka-line up mismo kay SYM, and makikita naman natin mismo dito na yung available na unit nila dito is currently is gold color pa lang, which is technically ito yung mismo yung naka-display dito mismo sa Motovida Phase 2 bagong silang Caloocan. So yun, so before natin siya tuluyang ikutin itong mismong motorsiklo na to, so syempre overview muna tayo ng konti sa kanyang technical specs para dito mismo kay SYM BF3i 185. So ayun, ang meron dito sa motorsiklo na to. So basically ang motorsiklo na ito is powered by 185cc displacement of engine, single cylinder, 4-stroke na merong 11.1:1 na compression ratio, bore and stroke na 68.5 by 57.8 mm. Then at the same time, ang fuel system nito is naka fuel injected na rin, and also ang cooling system nito is naka liquid cooled na rin. So take note, naka 6-speed manual transmission na rin po itong motorsiklo na to. Then in terms of performance naman, maximum output na 14.7 kilowatt at 9,000 rpm, and also usually meron din itong 17.4 newton meter of torque at 7,500 of rpm. Wow, medyo may kalakasan din pala itong motor na to. So ayun, napakaganda, napaka-formang tingnan. So hindi ko na matiis, bukan na natin i-walk through to mismong motorsiklo na to from front to rear. So actually matagal ko nang balak i-review tong motor na to. Hindi lang ako matuloy-tuloy kasi nga nagkaroon ako ng busy and hectic schedules within past few days. Then also ngayon lang nagkaroon si Motovida ng ganitong klase ng unit. Actually balak ko sana talagang i-review to doon mismo sa sa Phase 9 bagong silang, yung branch nila ng Mitsubishi doon. But ayun, gawa nga ng sobrang hectic ng schedule and napakaraming intervals nung mga oras ko na sobrang maraming kailangan ayusin. Hindi ako makakuha ng free time. So ngayon lang ako makakapag-review ng ganitong klase ng motor. But then sige, proceed na tayo. Tayo dito mismo sa head cowling, tapos dito mismo sa pinaka front, which is technically ayan, sobrang edgy at napaka-curvy ng design nito, which is good din for aerodynamics. Ito the usual, hindi ko pa kasi totally nakikita pa ibang unit, pero para sa akin kasi unique na rin itong ganitong klase ng itsura ng motorsiklo in terms of underbone design. So ayan, given na merong matutulis, tapos merong matatalas na edge ng design dito mismo sa may bandang front, which is technically bumagay siya sa actual na sticker design dito mismo sa motorsiklo na to, plus yung blending ng kanyang kulay in terms of color combination, especially itong nasa harapan natin ngayon is naka gold and black combination na rin as of the moment. So yun, punta tayo ngayon sa headlight. So yung headlight niya, then also yung front na turning light is naka LED na rin dito mismo sa may front side. So itong design niya na to, technically modernized na rin. Then also napansin ko na rin na yung kabuuan ng kanyang front fender is good for aerodynamics na rin. So ayun, based lang naman to sa mismong opinion ko para dito mismo sa motor na to. So ayun, then pansin ko yung kanyang beak dito sa harap, naka carbon finish design na rin. So ayan, isa rin to sa mga nagpaganda dito mismo sa motor na to. So hindi lang yan yung merong curve design, edgy design dito mismo sa motorsiklo na to, pati na rin dito mismo sa gilid nakita ko pa yung emblem ng 185 dito. Ayan, so tingnan natin mabuti, sobrang detalyado ng pagkakagawa ng disenyo para sa motorsiklo na to. So other than that, punta tayo dito mismo sa may bandang baba. Ayan, so front wheel, front suspensions. Ayan, so front suspensions na ito technically is telescopic port din ang ginamit, plus extended fenders for
dito mismo sa likod ng gulong, which is good kasi wala siyang engine cover dito mismo sa kanyang belly pan. So another from that, it helps na rin to para ma-minimize yung actual na dirt intake for this bike papunta dun mismo, especially dito sa may radiator ng motorsiklo. So ayan, yun pala yung radiator niya. So ito yung mismong nagiging nagsiserve na magpapalamig dito mismo sa motorsiklo na to. Alam ko hindi naman kayo hindi naman kayo aware naman kayo within that one. So ayun, binigyan ko lang kayo ng konting idea. So ayun, another than that, punta tayo sa kabila. Mapansin natin din yan na ito mismong bike na to is powered by disc brake na rin. So kagaya ng sinabi ko kanina is naka ABS na rin po ito. So ayan, naka ABS na rin siya, plus disc brake with dual piston caliper na rin mismo sa harapan. Then also yung tires niya is as usual, naka sport type na rin yung tires nito. Ang sukat ng tires nito is, if I'm not mistaken, nasa 90 by 80 by 17 yung actual na sukat ng tires nito. So 17 ang radius nito, meaning to say ayan na, obvious naman malaki talaga yung tires nito, and also malapat na rin yung gulong nito dito mismo sa harapan, which is malaki rin yung tulong nito for para mas madali nating mabalanse yung motorsiklo na to while driving. So ayun, isa pa yun sa mga nakita ko dito. So punta tayo dito mismo sa may rider section. Ngayon mismo sa pinaka rider section, which is technically makikita natin ngayon pinaka interface ng mismong controls dito mismo sa motorsiklo na to. Then also included na rin dito yung kanyang analog with digital instrument panel. So kung mapapansin natin, meron siyang buttons dito na mode for set and mode. Then also analog tachometer and also yung kanyang pinaka digital panel mismo. I think kasama na rin dito mismo yung sa speed odometer, then also yung kanyang fuel gauge if I'm not mistaken. So mapapansin din natin mabuti, nandito rin mismo yung kanyang right and left turning indicators, oil check, then plus yung high beam and low beam indicator, neutral indicator din as of the moment. Then ayun, marami pa tayong makikita dito, including din dito yung check engine. So the usual, ito pinaka-curious ako on some part, napakakunti lang ng controls niya sa rito. So ang makikita mo lang talaga dito ngayon dito mga tre is yung kanyang ignition switch or yung kanyang electric start button. Then plus dito sa kabila, ang makikita kasi natin dito is yung high beam and low beam, plus meron tayo dito ang passing button, which is yung katulad nung set nung meron ako dun sa R5175. Then ayan, turning lights, switches, plus horns. So yun yung makikita natin dito mismo sa rider section sa controls. Then another than that is mapapansin din natin na naka key type pa rin yung kanyang ignition switch. Ayan, so ganito pa rin yung set ng mode niya. So then also meron siyang parang butas dito. I think pwede to, naka-ready to for insertion if ever na gusto natin palagyan ng USB charging port itong motorsiklo na to, just po to make sure na po pwede nating gamitin anytime we ride at maloob tayo, po pwede nating isalpakan ng charger. So ito, naka-ready lang to for insertion lang din. Ewan ko lang, depende siguro. So tanong-tanong ko na lang din muna dun sa iba pang mga user ng BF3i. So yun, may kataasan din yung kanyang itong section na to dito mismo sa may bandang harapan niya. Then also yung kanyang gold designs dito mismo sa magkabilang gilid. Yan, napakaganda rin yung tingnan nitong motorsiklo na to. So fuel injected na rin. Shifters, if I'm not mistaken, 1 down 5 up yung kanyang transmission dito mismo, since naka manual ito. Plus ayan, andito rin yung kanyang tinatawag na foot pegs for riders, side stand, center stand. Then also yung kanyang foot peg or yung step note mismo sa mismong OBR section. So yun, yun yung mga naobserbahan ko dito sa baba. Mamaya babalikan ko yung mga bandang rear.
Pero dito muna tayo mismo sa pinakaupuan nitong motorsiklo na to. So, which is, ayan, I'm such kind of a very observant pagdating dito sa mga ganitong klase ng upuan. Since ang design niya is naka-sports looking, medyo may pagka mataas lang din yung bandang dulo para sa OBR. So, tansya ko nito is medyo nakatuwad or mas mataas lang ng konti yung OBR dito pag umupo compare dun sa rider. Then at the same time ito, hindi man siya ganun katigas, hindi man siya ganun kalambot. Sabihin na natin sakto lang din. Ayan. May pagkakarbon pa yung pagkaka-finish dito. So, ang kailangan nating alamin, what's inside under the seat. Okay. So, andito lahat. So, I think ito yung para sa battery, if I'm not mistaken. Yan sa battery ito. Then, ito yung kanyang gas tank or yung fuel tank. So, ang fuel tank capacity naman nitong motorsiklo na to, if I'm not mistaken, is 6.5 liters ng ang kanyang fuel tank capacity dito mismo sa motor na to. Then, ayun, buti nakakuha ako ng data regarding on this one dito mismo kay BF3i kung ilan yung fuel consumption nitong motor na to while riding. So, ang fuel consumption ng mismong motorsiklo na to, if I'm not mistaken, ito naka-indicate na to doon mismo sa website ng Mitsubishi. Ang fuel consumption nito is to be exact 55 kilometers per liter. So, ganun katipid yung kayang ibiyahe ng mismong motorsiklo na to kapag ikaw is naka-average throttle habit lang ang ginawa mo. So, syempre, iba pa ang kaso niyan kapag kinargahan mo to at grabe ka rin pumiga ng throttle mo since ito ng motorsiklo na to hindi maiwasang mai-compare to dun sa mga branded na motor na underbone type na madalas gusto pa nilang ikarera within the other models and units. So, hindi na ako magbabanggit. Then, also yun lang masasabi ko, tipid ka sa gasolina mo dito kapag average throttle habit lang ang ginawa mo at hindi ka masyadong pumipiga sa motor na to. Plus, kung hindi mo masyadong kakargaan tong motorsiklo na to. So, ayun. So, katulad yan, depende pa rin naman yan kung ipapatuning mo yung motor eh. Yung lining, yung design mismo, I think this one, itong motor na to, hindi lang to basta for looks lang eh. It can gives an efficient performance. Naswak na swak talaga sa mga tao ngayon, especially ayan, yung build ng structure ng motor, yung design, yung fuel consumption, yung engine, yun din yung mga halos na mga nakikita ko dito mismo sa motorsiklo na to. So, iba pa yung mga nakikita kong iba pang feedback ng mga gumagamit ng motorsiklo na to kasi yung iba talaga naghahanap talaga sila ng mga motor na to. Yung iba naman may mga nakikita akong maganda rin ang feedback dito within this kind of bicycle na nung naka-avail na sila. So yun. So balik tayo dito mismo sa motorsiklo na to. Ayan. So yung tail plus itong grab bar sa likod, it's some kind of a pointy design. Para kala mo bubuyog. Ang ganda eh. So naka carbon finish din tong likod dito mismo sa side na to, plus ayan, gold finish para dito mismo sa grab bar. So at least si OBR kung umangkas man dito, may mahahawakan pa rin siya. Then also ang tulis nung pagkakadesenyo na dito mismo sa may bandang harapan. So lipat tayo dito mismo sa may kabila. Ayan, katabi niya yung binihili sa mga trip ko ng motor eh. Ayan. So brake pedals andyan din sa may foot pegs, plus yung sa OBR din, plus upright yung position netong exhaust nya na meron ng kasamang mudguard. Meron ng kasamang heat guard, sorry. So meron ng kasamang heat guard dito. Then also kung mapapansin natin, naka disc brake na rin yung kanyang likuran, and also makikita din natin na naka single piston caliper na rin yung brakes nya rito. So ayan, so dito mismo sa motorsiklo na to, dito mismo sa may part ng rear, makikita natin na meron siyang minimal mudguard dito mismo sa may bandang ilalim para dito sa mismong rear tire niya. And also meron ding cover yung shocks niya within dito mismo sa rear. Ayan, take note of this mga dre. Itong motorsiklo na to is naka single shock suspension na rin ito, or mono shock suspension lang din ang ginagamit niya for this bike para magmukha nga namang sporty. Ayan, nabigyan niya naman ng katarungan in terms of dito mismo sa itsura niya. Tingnan mo yung tindigan niya. Mamaya papakita ko sa inyo paglipat ko sa kabilang side.
Then also, ito expect natin yung rear tire niya is medyo may mas malapad compared dun sa front, since ang sukat nito is naka 120 by 70 by 17 din. Then also naka sports na rin yung type ng tire na ginamit din nila dito mismo para sa motorsiklo na to. So ayun, balikan natin ng konti, tingnan natin ang tsura nito pag nakatindig from front. Ayan, eh pagka sporty look din talaga tong underbone na to dito ako bumilib eh. Kaya gusto ko i-review to before eh. Ayan, so ganyan yung itsura nya. Plus eto, naka LED type na rin yung kanyang taillight, plus yung kanyang turning lights dito mismo sa may bandang likod. Meron din siyang fender na saktuhan lang yung laki. Then also ayan, napansin ko rin dito mismo na ang ganda rin nung kanyang swing arm dito sa may bandang likuran. I think hindi naman siya ganong kakalawangin agad-agad. May mga gantong klase ng quality ng metal na ginamit dito mismo for this swing arm. I think this one is a good quality of choice para dito mismo sa motorsiklo na to. Okay, so yon, nahalos na walkthrough ko na kayo dito mismo sa motorsiklo na to. Then at the same time napakita ko na rin at nabanggit ko na rin yung overall specifications para dito mismo kay VF3i 185. So ang tanging gagawin na lang natin ngayon is seat height test ito mismo motorsiklo na ito. So ayun, try na natin. In terms of seat, okay naman. Saktuhan lang din yung capability na kanibili ng motorsiklo nito. Plus din, ayan, abot ko naman siya. So, dito kaya naman i-handle ito ng mga 5.5 to 5.8 yung height, yung mga gantong klase ng motorsiklo. Actually, kaya pa nga ng atis mas mababa pa. Pero, depende naman niya sa preference ng rider kung kakayanin niya or hindi. So, ayun. Ito na tayo. Tapos ko na i-review din at the same time na walkthrough ko na rin kayo, then nabanggit ko na rin yung kanyang specifications dito mismo sa video na to. Then also ngayon alamin naman natin kung magkano ang cash price na itong VF3i 185 na ito. So technically itong motorsiklo na to is nagkakaalaga lang siya ng 99,900 pesos. Aba, napakamura na ito. Then also kukunin nyo siya ng installment, kailangan nyo siya mag down payment ng 5,000. So 6 months. Technically, pwede nyo siyang kunin ng kailangan nyo siyang bayaran ng 18,884 pesos. 12 months naman is 10,326 pesos. Then also in months is 7,474 pesos plus 24 months is 6,047 pesos. Then 30 months naman is 5,192 pesos. Then also is 4,621 pesos naman para sa 36 months. So, ayun nga na mga dre, hanggang dito na lang muna tayo. So, nabigyan ko na kayo ng konting walkthrough and overview within this bike na which is technically sobrang tagal ko nang gustong ma-review na itong bike na to. So, ayun, hanggang dito na lang muna tayo. Keep safe guys, have a great day ahead. Bye, Jobs out.